Yes po, isang magandang araw po ng linggo mga kabarangay. Mga tanong po na sasagutin natin. Kapag natuloy daw po ang halalan sa November 2, 2026, makakahabol pa ba yung third term, second term? Ang aking pong paulit-ulit na paanyaya sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Ito po mga kabarangay ang madalas po na katanungan sa atin at maging po sa ibang mga content creator. Mga kabarangay, bagamat hindi pa po natin alam kung ano po yung nakapaloob kung sakasakali man dito po sa term setting bill na ito, kung ang ratified bill po, yung ratified bill po ang pag-uusapan, yung galing po sa BICAM ay 4 years po, 3 terms. Malinaw po yan na binanggit po sa pagbasa po sa BICAM ni Madam Amy. At ang mga lumalabas naman po, ayon nga po kay secretary sa secretary po ng DILG ay 2 years. Ibig ko po sabihin 4 years, 2 terms. Ibig ko sabihin 4 na taon po, 2 beses lamang na pwedeng maupo. Ganon din po ang sinasabi po ni COMELEC Chairman Garcia na 4 years din at 2 beses lamang din po na pwedeng maupo. Hindi po natin alam mga kabarangay kung pwede bang mangyari ito na yung nakasaad o nakasulat sa ratified bill ay babaguhin at yan ang kanilang ipinasok o in-insert ang i-implement. Mga kabarangay, ang sasagutin ko po ay kung 4 years, 2 terms. Ulitin ko po, kung 4 years, 2 terms, ito po yung nakalap natin na pwede pong mangyari. Yes po, nalilito lang po tayo dahil hindi ko po nakita kung yung last termer po ngayon ay pwede pang humabol. Wala rin po tayong nakita na hindi na sila pwedeng humabol. So kung hindi po nabanggit yan ay maaaring yung mga last termer ay hindi na po pwedeng humabol. Yung second term naman po, yung second term naman ay pwede rin pong humabol ngayon. Mga kabarangay, pwede pang humabol ngayon. At ang lumalabas po na bintahi dito yung second termer po ngayon. Uulitin ko po, yung second termer po ngayon ay pwede po silang humabol ngayon. At kung mananalo sila, first term pa lang nila yun. Pwede pa silang humabol sa susunod para maka 2 upo sila. Yung second termer ngayon. Yung first termer po, ito po disadvantage ito. Yung mga nakaupo naman po ngayon na first termer, dahil nga nag-effect sa kanila yung 4-year term, so meron na silang 1 term. Kaya ang paghabol po nila or pag nanalo sila sa next, yun na po yung last. So ibig po sabihin, yung mga first termer ngayon na nakaupo, first termer, ay pwede na, isa na lamang po yung pwede pa silang humabol ng isa pa dahil may first term na sila. Counted na po as first term nila sa 4 years itong pag-upo po nilang ito. At pangalawa na po kung sakasakaling manalo sila sa susunod. So last term na nila yun. Maliwanag po ba mga kabarangay? Hindi po ba kayo naguguluhan? Uulitin po natin. Case nga ay yung mga 2 termer mga kabarangay. Yung 2 times pa lang. Pwede po silang humabol ngayon at pag nanalo, pwede pa silang umabol sa susunod. Yan po mga kabarangay ay nakapaloob lamang po sa term setting bill o sa term na 4 years, 2 terms. Ano po? Kung yan po ang mangyayari, yung mga sinabi ko po ay nakapaloob lamang po doon po sa 2 beses na pag-upo, 4 na taon po ang termino. Nawala po doon sa ratified bill hindi po ito napag-usapan sa ratified bill kasi yung ratified bill po ay 4 years at 3 terms. So siyempre titingnan pa rin po natin ano ba yung totoo at tunay. Alam naman natin po na illegal o unconstitutional yung i-implement mo yung hindi naman napag-usapan o nakasulat po sa ratified bill na talagang nakakagulo po mga kabarangay.
Nagbigay lamang po tayo ng konting paliwanag doon po sa mga nagtatanong kung pwede bang humabol pa kung sakaling matuloy yung November 2, 2026 yung mga first termer, second termer, siyempre natural yung first timer pwede, lalo na. Kaya lang disadvantage sa mga first termer po dahil kapag ang nangyari nga yung sinasabi natin na 4 years at 2 terms lang sila, counted na po as 1 term sa mga first termer po ito dahil nag-effect na sa kanila yung 4 years. May lilinawin lamang po ako mga kabarangay. Ang mga sinabi ko pong yan ay kung magiging batas nga po o magiging ganap na batas na itong term setting bill na ito. Depende po kung ano yung napapaloob ng mga provisions diyan. Para po sa kabatiran ng lahat. Ang Supreme Court ruling po na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025 ay siya pa rin po ang nangingibabaw hanggang sa kasalukuyan. Yes po. Ang term setting bill po na ito ay proposed bill pa lamang. Hindi po kagaya ng iniisip o sinasabi po ng ilan na ito ay ganap na batas na at ito ay matutupad na. Mali po. Yan po ay panukalang batas pa lamang at hindi pa po yan nagiging isang ganap na batas. Kapag yan po ay pinirmahan na ng Pangulo, yes po, dadaan yan sa proseso at kapag nalampasan ito, ganap na batas na po siya at siya na po ang ipatutupad, mga kabarangay. Subalit, datapwat, kung yan po ay iko-contest sa Korte Suprema na po ang magdidesisyon kung alin sa dalawa ang kanyang papanigan. Para hindi po kayo nalilito mga kabarangay, lagi lamang pong iisipin na ang halalan ay naktakda sa December 1, 2025 hanggang wala pong bagong batas. Kapag nagkaroon na po ng bagong batas, yun na po ang mangingibabaw mga kabarangay. Kasi nagkakalito-lituhan lang po dahil iniisip nga na halimbawa pipirmahan na yan ng Pangulo. So, yan na po yung nangingibabaw mga kabarangay. Sa madaling salita, kapag walang nagreklamo, walang nag-complain, ang halalan po ay tuloy na sa November 2, 2026. Kapag mayroong pong nagreklamo o nagpetisyon, hihintayin po natin ngayon ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Papanigan ba niya ang term setting bill para sa November 2, 2026? Or idideklara ba na muli na unconstitutional ito para ang matuloy naman o maging tuloy-tuloy na ang December 1, 2025? Mga katanungan po na masasagot lamang kapag umabot na po ang usaping ito sa Korte Suprema. Muli po aking pinapaalala na hindi po ang pirma ng Pangulo ang magtatapos sa usaping ito. Mga kabarangay, ang pirma po ng Pangulo or maging lapse into law man ito ay umpisa pa lamang. Yes po, simula pa lamang uli ng usapin dahil magtatagal pa yan sa korte. Sana po mga kabarangay ay nabigyan ko po ng kasagutan yung mga katanungan po ninyo sa mga nakaupo kung makakahabol pa sila o hindi. At baka po sabihin po na naman ng iba na ito ay haka-haka lamang. Sa susunod ko po na content ay ipakikita ko yung clippings ng pinakamataas po na pinuno ng liga ng mga barangay captain sa Pilipinas. Dahil sa kanya ko po nakuha ang mga detalyeng yan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At sa mga naaabot po ng aking content, maraming salamat po sa mga nakakataba po na puso na inyong mga komento. Asahan po ninyo na hindi po titigil si Koy Mersing habang nandyan po kayo. At ako po ay hindi magpapatalo sa iilan lamang po na alam na po ninyo. Yes po, habang meron pong kagaya po ninyo na nagpapalakas po ng aking loob, ay lalo po akong magiging masigasig
sa pagtuligsa, sa pagsigaw, sa katotohanan at katarungan. Hindi po tayo magpapatalo habang kayo po ay nandiyan dyan. Coiners Ring.